FM radio, IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. If you're wondering what we're doing, we're scanning our multi-million gigazillion library of songs. What the heck? We play everything! Kalahi mo, WXR 101.7 FM. Wagas Mandin. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Yes, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Ang oras po natin ay alas 11:09 na nagmamadaling tanghali. Kumusta po yung ating mga kababayan? Alam ko, nagtatanghalian na yung iba diyan. At maaring nasa harap sila ng pagkain nila ngayon. Kumusta naman po? Nakakakain pa po tayo ng masasarap na pagkain. Sa kabila po nung napakamamahal na bilihin, ultimo pong gulay. Hanggang ngayon ay talagang hindi po bumababa yung ating mga bilihin, lalong-lalo na pagdating po sa pagkain. Kumusta po ang lahat sa 14 na bayan ng Oriental Mindoro. Kasama na po yung ating Calapan City. Sa lahat ng mayor na nanunukulan. At siyempre sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay. Diyan po sa Facebook. Alam ko kung saan tayo bansa rin nakakarating. At magandang tanghali po. Kumusta po kayo? Siyempre, ngayon po ay ika-10 na ng January. So, napakabilis po nung araw natin. Kamakailan lamang ay nasa January 1 tayo. Pero ngayon, January 10 na. Taong 2024. Tapos na ang 2023. At talaga namang ngayon lang yata humupa yung dami ng pasahero diyan sa atin sa Calapan Pier. Talagang nung mga nakarang araw hanggang nung 8 ay sobra-sobra po yung ating mga pasahero. Lalong-lalo na po yung mga bus, tsaka yung mga trucking. Kahapon medyo mahaba-haba pa yung pila diyan sa parte ng Bayanan. Talaga namang hindi natin alam kung kulang ba ang barko na bumabiyahe o mabagal yung pag-alis nila. Ang daming na problema ang mga pasahero natin. Sana magawa ng paraan ito sa mga susunod na panahon, lalo-lalo na. Inalabas na yung mga holiday na mangyayari. Nilabas na ng national government yung mga holiday na posibleng mag-uwian na naman yung ating mga kababayan. Ito dapat ay masolusyonan na itong problema na ito. Ang isang napuna natin dito, napuna din ng ibang kababayan natin. Mukhang parang ang nangyayari yata dito sa taga Oriental Mindoro ay nagiging chance passenger na lamang kasi mas priority
yung mga dumadaan sa nautical highway, lalo-lalo na po yung mga nakasakay sa bus kasi dire-diretso po sila, hindi na po pumipila yung mga yan. Sana mapag-isipan at magawa ng sistema yung ganitong pangyayari na mukhang sinasabi nga nagiging chance passenger na lang itong ating mga kababayan dito sa Oriental Mindoro. Kaya talagang nakakaranas sila ng napakahabang pila pagdating po ng ganitong panahon. At syempre doon sa ating mga kababayang motorista, pinag-iingat po kayo. Medyo madulas po yung karsada natin dahil sa yung panahon natin, hindi rin natin maintindihan ano. Mukhang mainit o ulan, ay delikado po, madulas po 'yan, lalong-lalo na po doon sa mga nakamotor. Nating mga kababayan ay kaunting ingat po. Lagi pong i-check yung inyong mga brake at syempre yung laman ng hangin ng inyong gulong. Ganun din po doon sa mga mga may dalang four wheels. Ugaliin pong sumunod doon sa mga batas trapiko dahil ngayon po malimit po yung checkpoint ng mga taga LTO. Minsan walang patawad itong mga ito hindi marunong magpatawad. At mahirap pagka po kayo ay natikitan, no? Lalo na pag naipasa na po yan sa sa computer. Kaya mas maganda po ay sumunod nila po sa mga patakaran para walang violation lalabagin kayo just sa batas trapiko. At syempre dapat po nakakondisyon lagi inyong katawan bago kayo mag-drive ng inyong mga sasakyan. Iwanan muna yung mga problema na inyong dinadala para po nakatuto kayo doon sa inyong pagdadrive. Ganon din doon sa mga motor. Ingat. Abay, napakaluwan ng karsada kayo pa nagbabanggaan mahirap pong maaksidente sa panahong ito. Nung isang araw po tayo nagkaroon ng isang press con na imbitahan po tayo dito sa isang mini press con na sinagawa po diyan sa Halcon Resto Bar diyan sa may La Filipiniana. At syempre panauhin po natin doon yung ating butihing Congressman Arnan Panaligan na nag-report din ng kanyang mga accomplishment. Sa totoo lang, napakadami po palang accomplishment. Pati po pala yung mga komiteng hinahawakan ni Congressman Arnan Panaligan. Talagang busy po yung tao pero hindi po napapabayaan yung ating yung ating unang distrito. Pagdating po sa mga proyekto ay talagang liglig at siksik po yung mga proyektong nadala niya po dito. Kamakailan nga lamang nag-blessing ng ilang project ito at mamaya babanggitin po natin yan. Pero bago po lahat ito babasahin ko po yung isang kit na ibinigay sa atin ng Office of the Congressman Arnan Panaligan, yung mga accomplishment pati na po yung mga committee hinahawakan po niya. Syempre unahin po natin yung mga committee, napakadami po nito. As Assistant Majority Leader and member of the following committee sa rules. Number 1 po yung sa rules, appropriation, kasama din po siya diyan. Sa Agriculture and Food, sa National Defense and Security, Public Works and Highway, pang-anim, Good Government and Public Accountability, pang-7, Information and Communication at Technology, pang-8, Micro, Small and Medium Enterprises, pang-9, Government Reorganization, pang-10, Nuclear Energy, pang-11 yung Public Accounts. Ang pang-12 ay yung Local Government as Vice Chairman. Vice Chairman po siya pala din sa local government. At yung pang-13 pong hinahawakan niyang komite, yung West Philippine Sea. As Vice Chairman din po siya dito. Isipin niyo po ito po ikwan. Lahat po ng halos ng komite ito ay may usapin. Pagdating po sa national interest natin. Ito po yung mga naiatang po sa kanyang mga komite. At masasabi natin talagang ginagawa ni Congressman Arnan Panaligan lahat ng kanyang magagawa pagdating po sa mga mga kitang-kita naman po natin sa mga deliberation
doon sa mga interpellation kung paano siya makipagbalik taktakan. Doon sa Committee on Agriculture kung paano niya tinanong yung mga department head doon tungkol doon po sa sa problema natin sa bigas. Kaya ito po hindi lang po dito sa usaping pamprobinsya yung kanyang tungkulin ngayon, kundi yung doon po sa sa kabuuan po ng ating bansa ay may marami po siyang hinahawakang committee, lalo na po ito doon sa yung usapin sa national security natin doon sa West Philippine Sea, yung problema natin doon sa mga inchik na lagi tayong binubuli. Doon sa agriculture and food na ito yung isa sa tinututukan niya, na ang nangyari nga po na dagdagan yung pondo, naging 30 billion sa harip na 15 billion per year ay naging 30 billion na po ito. So patuloy po niya tinututukan ito dahil nga napapansin niya dito ay bakit patuloy pa tayong nag-i-import ng mga bigas ngayon sa panahong ito. Dapat mabilis yung aksyon ng ating Department of Agriculture dahil nga po doon sa pondong idinagdag na, napakalaki na po idinagdag na pondo. At syempre sa sa performance as a lawmaker from June 30 to 22 to December 31, 2023. Ito po yung last year. Siya po yung principal author o bills ng 128 lang naman po sa loob lang po ng isang taon. At siya po ay co-authored bills ng 57 na batas a total bill filed 185, authored bill enacted into law ay 12 po, bills transmitted to the Senate 93. Napakadami po talagang yung accomplishment, makitang-kita nyo naman po na talagang pagdating talaga sa Kongreso talagang hindi pwede dito yung sasabing uupo ka lamang diyan. Talagang busy ang ating congressman pagdating sa mga batas na kailangan ng ating bansa. At syempre doon sa mga bills na authored by Kong Arnan Panaligan that were passed into law. Ito po yung Republic Act RA 11934 enacted on 2022 10-10. An act of requiring the registration of subscriber identity module cards. Ito pa yung Republic Act RA 11936 enacted on 2022-12-16, an act of appropriating fund for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2023. Yun. Isa pa, yung Republic Act RA 11939 enacted on 2023-05-17, an act further strengthening professionalism and promoting the continuity of policies and the modernization initiatives in the armed forces of the Philippines. Ito yung last yata na naipasa. Madami pa po ito, babasahin natin. At yung bill authored by Congressman Arnan Panaligan that were passed into law, yung Republic Act RAA 1953, enacted on 2023-07-07, an act of emancipating agrarian reform beneficiaries by condoning all unpaid amortization and interest on the land awarded to them under the Agrarian Reform Program. Ito po yung isang napakagandang na naipasa ng ating congressman, yung tulong po doon sa mga magsasaka, yung parang hindi na sila magbabayad doon sa mga pagkakautang nila, ay madami pong nakinabang nito. Ito pa yung Republic Act
RA 11954 enacted on 2023-07-18. An act of establishing the Maharlika Investment Fund, providing for the management, investment, and use of the proceed of the fund and appropriating funds therefore. Ito, yung sa Maharlika Fund yata ito eh. Okay, sa Republic Act RA 11958 enacted on 2023-08-24. An act rationalizing the disability pension of veterans, amending for the purpose of Republic Act number 0948 entitled An Act standardizing and upgrading the benefits for military veterans and their dependent as amended. Ayun po, yun yung mga bill authored by Congressman Arnan Panaligan na naipasa na po at naging batas na. Ito po yung kasabahan niya yung bill authored by Congressman Arnan Panaligan na naipasa na rin sa batas, yung Republic Act RA 11959 enacted on 2023-08-24. An act establishing a specialty center in hospital under the direct supervision and control of the Department of Health and Appropriation Fund. Therefore, ito po yata yung usapin natin sa sa ating provincial hospital na maging regional hospital po, yung Mimarupa Regional Hospital. At alam ko ito ay pasado na doon sa Kongreso. Republic Act RA 11960 enacted on 2023-08-24. An act promoting inclusive and sustainable economic development through the institutionalization of One Town, One Product Philippines program and appropriating funds therefore. Yun. Ito pa po yung isa, yung Republic Act RA 11963 lapse into law on 2023 -11 o -12, no? An act of renaming the Agham Road and the BIR Road stretching from North Avenue traversing through Quezon Avenue up to East Avenue, all located in Quezon City as Senator Miriam Defensor Santiago venue. Yun, ito po yung kasamahan doon sa mga bills na naipasa ng ating kagalang-galing na Congressman Arnan Panaligan. Napakadami po. Napakadami po ng mga bills. Meron pa po dito, Ito pa yung kasama po ng mga bills, yung Republic Act RA 11964 transmitted to the President on 2023-09-26. An act providing for the automatic income classification of province, cities and municipalities, amending for the purpose section of Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991 as amended. Republic Act RA 11966 enacted on 2023-12-05. Act providing for the enabling environment to foster the growth of public-private partnership for infrastructure and other development project. Yun. Republic Act RA 11967 enacted on 2023-12-05. An act providing protection to consumer and merchant engaged in internet transaction, creating for the purpose
The Electronic Commerce Burial and appropriating funds therefore, ayan, daming ano, yun po yung mga bills na talagang naipasa sa panahon po nung 2023 ng ating Congressman Arnan Panaligan. At syempre, doon po sa isang mahalagang panukalang batas ni Congressman Arnan C. Panaligan na naipasa ng Kamara, isang mahalagang panukalang batas na iniakda at inihain ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan C. Panaligan ang ipinasa ng House of Representatives bago matapos ang sesyon ng Kamara noong nagdaang Disyembre 23. Ito ay ang House Bill 9710 na may pamagat na an act institutionalizing a Philippine Self-Reliant Defense Posture Program and promoting the development of a national defense industry. Ang House Bill number 9710 ay substitute bill ng orihinal na House Bill number 6667 na inakda ni Congressman Panaligan tungkol sa pagsusulong ng national defense industry. Ano ba layunin nung batas na ito? Layunin ng panukalang batas na ito na palakasin ang mga defense industry sa ating bansa upang hindi na tayo umasa sa ibang bansa pagdating sa mga pangangailangan ng ating pwersang militar tulad ng mga armas, amunisasyon, maging mga malalaking gamit pandigma tulad ng mga tangke, barko at eroplano. Sa ilalim ng House Bill number 9710, bibigyan ng kaukulang insentibo at suporta at papalaguin ng pamahalaan ang mga lokal na defense industry upang sila na ang maging tagapag-supply ng mga kagamitang pandigma ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay Congressman Panaligan, may kasalukuyang ng defense industry sa ating bansa na gumagawa ng mga kagamitang pandigma at kung mabibigyan sila ng suporta at prioridad ng pamahalaan ay makatutugon sila sa mga pangangailangan ng ating hukbong militar. Sinabi pa rin ni Congressman Panaligan na ang pagpapalago ng defense industry sa ating bansa ay tutugon sa dalawang napakahalagang layunin. Una, makakatulong ang mga local defense industry sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, lalo na at may mga banta sa seguridad ng bansa sa kasalukuyan. Ito ay ayon kay Congressman Arnan Panaligan. Ang isang bansang may kasarilan ay hindi dapat na umaasa sa ibang bansa para sa sariling depensa nito. Sa halip, dapat na palakasin nito ang kakayahan ay pagtanggol ang sarili. Pangalawa, ang pagpapaunlad ng defense industry ay makapagsusulong sa tunay na industrialisasyon na magpapayaman sa ating bansa, ekonomiya. Ang mga defense industry magbibigay ng maraming trabaho na nangangailangan ng mga manggagawang may sapat na kakayahan sa iba't ibang larangan tulad ng mga engineers, mechanic, electrician, welder, information and communication technician, software engineer, welder, painter at bapa. Ang mga gamit pandigma na ginawa ng mga local defense industry ay maaari ring i-export sa ibang bansa na pagkakakitaan ng malaking pera ng Pilipinas. Ayon kay Congressman Panaligan, ayan ay naging karanasan ng ibang bansa na nagtatag at nagpalago ng sarili nilang defense industry mula sa tulad ng South Korea, Israel, India at maging ang Indonesia. Kaya binigyang diin ni Congressman Panaligan na ang pagpapalago ng defense industry sa bansa ay isang estratehikong hakbang upang mapalakas ang kakayanan ng ating hukbong militar at ganun din ay upang maisulong ang pambansang industrialisasyon at kaunlaran ng ating ekonomiya. Sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso, ngayong Enero, ipapasa na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill number 9710 at inaasahan din na mabilis na magpapatibay ang bill na ito sa Senado sapagkat mayroon na ring counterpart bill o kahalintulad na panukalang batas ang naihain na sa Kamarang ito. Magiging ganap na batas ang panukalang ito
sa sandaling malagdaan ng Pangulo. Ayun, ito yung maganda itong bill na ito. Ito yung napapanahon. Yung tayo na mismo yung gagawa ng ating mga armas na pandigma. At yun nga, yung paniniwala natin, kayang-kaya ito ng mga Pilipino eh. Magagaling ang mga Pilipino, ang kailangan lang talaga suporta ng ating gobyerno. At dito magsisimula pati yung mga sasakyang pwede natin gawin dito sa ating bansa. Lalo na ngayon yung sinasabing pag-phase out ng mga jeepney natin, yung mga luma. Dito sa ating bansa talaga namang kayang-kaya ng mga ating mga mekanikong gumawa ng mga sariling jeep na mas maganda pa do sa ini-import. Hindi lang mas maganda, mas mura pa. Kaya napapanahon itong batas na ito eh. Pagdating naman po sa public works na project na nadala po ng ating congressman dito sa ating lalawigan ay narito po yung mga lista. Napakarami po, talagang siksik at liglig po yung mga proyektong nadala sa loob lang po ng isang taon. Sa Calapan City po meron pong 514,166,000 yung mga project na nadala po dito. Sa Baco 807 1,750,000. Sa San Teodoro po 60 million. Madami po yung nadala dito na sa Puerto Galera, 269.048 million po, yung nadalang mga proyekto po dito. Hindi lang po sa Socorro, sa Victoria, sa Pola, talagang lahat po yata ng unang distrito ay nakinabang dito sa programa. Yung mga infrastruktura pang program, ito po yung mga farm to market road, yung mga buildings, yung school buildings na ipaparepair, pati yung mga multi-purpose building po sa bawat barangay. Sa mga medical assistance naman po, yung ayudang pang-ospital ni Congressman Arnan Panaligan, bilang po ng mga mas pasyenteng natulungan ay 14,043 katao. Yun talaga hanggang halaga ng tulong pang-ospital na naibigay sa mga ito 120,867,407.32. Napakadami po. Iyan po meron po siyang mga medical assistant pagdating po sa sa mga nangangailangan po nating kababayan. Dito po sa Kumpuyan, mga ospital sa Oriental Mindoro nakabilang sa ayudang pang-ospital ni Congressman Arnan Panaligan. Yung po yung Maria Estrella General Hospital o yung MAES Medical Mission Group. Yung MMG, meron pala ito sa mga private hospital na talagang pwedeng yung mga guarantee letter Yung sa Holy Cross Hospital, Grace Mission Hospital, Santa Maria Village Hospital, at sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. Mga ospital sa Metro Manila, nakabilang sa ayudang pang-ospital ni Congressman Arnan C. Panaligan. Abot pala ito sa Metro Manila. Kahit pala sa Metro Manila, may mga talagang tulong na ibinibigay sa ating mga kababayan si Congressman Arnan Panaligan. Yung sa Philippine General Hospital o PGH, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Quirino Memorial Medical Center, East Avenue Medical Center at Philippine Orthopedic Center, Philippine Children's Medical Center. Isipin nyo hanggang sa Manila talagang mayroon pala mga ayuda at tulong na binibigay sa ating mga kababayan pagdating po sa usaping medical. Itong ating Congressman Arnan Panaligan. Sa tupad naman po, tulong pangkabuhayan sa ating mga disadvantages o displaced worker, yung City Municipality, City of Calapan, bilang na natulungan 3,773. Sa Baco 500, sa Nauhan 1,350, sa Pola 500, sa San Teodoro 400, sa Socorro 500, sa Victoria 900, total pa 8,423.
yung sa tupad po o lahat halos ng ng bayan ng unang distrito ay nakatanggap ng ng tulong pinansyal dito sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantages at disabled worker. Talaga namang napakadami educational assistance yung funded by the Office of the Congressman Arnan Panaligan, City Municipalities. Yung Calapan City ay 8,709 na mga estudyante yung natulungan. Sa Baco, 938. Sa San Teodoro, 449. Sa Puerto Galera, 699. Sa Nauhan, 573. Sa Socorro, 543. Sa Victoria, 1,038. Sa Pola, 324. Ang total po ay 13,273. Ito po yung mga talagang isa sa mga prioridad na proyekto ng ating Congressman Arnan Panaligan. Hindi lang po doon sa health, pati po doon sa mga educational assistance na binibigay doon sa ating mga estudyanteng kulang ang suporta para sa kanilang pag-aaral. At marami na po nakinabang dito. Marami na rin po nakapagtapos na mga natulungan estudyante na ngayon po ay magaganda na yung buhay at nakakatulong na rin sa kanilang mga pamilya. Doon naman po sa assistant to individual in crisis situation, uri ng tulong, medical, burial, transportation, food assistance at cash reliefs ay nasa 3,845 po yung bilang ng ating mga natulungang kababayan na nagkakalaga po ito ng 11,847,500 yung pong tulong do sa uri ng sa medical, sa burial, transportation at food assistance. Kasama rin po dito yung ating Oriental Mindoro Provincial Hospital. Pasado na po ito sa Kongreso at tataas na po ito sa sa Senado. Pag ito po ay naaprubahan na sa Senado at sinigurado naman po ni Congressman Arnan Panaligan na madali na po itong maaprubahan sa Senado dahil may mga kaalyado rin naman po kaibigan na kinakausap na doon. Ay magandang balita po yan para do sa ating mga health worker diyan sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. Ganun din po doon sa mga pasyenteng pumupunta po diyan. Napakalaking bagay po niyan. Alam naman po natin na talagang may mga problema at may mga reklamo dito sa ating provincial hospital at maaaring siguro hindi rin talaga kaya ng ating provincial government suportahan ito dahil malaki pong budget talaga nilalaan diyan ay nagkukulang po yung talagang budget kaya minsan wala talagang gamot at yung mga equipment natin kahit sira na hindi pa maipagawa ay baka kulang po talaga sa budget pati po yung ating mga kababayang sinasabi nating mga dakilang manggagawa diyan, mga health worker alam niyo naman talagang laging sinasabi ng mga yan yung kanilang sweldo delay at pati yung kanilang mga benefits ay delay din. At sana kung ito talaga magiging regional Mimaropa Regional Hospital na, ang kagandahan po niyan, yung budget na nilalaan po diyan ng ating local government, ng provincial government, pwede na pong gamitin sa ibang proyekto yon dahil ang magbabudget na po niyan, syempre yung national na po, yung DOH na. At malaking bagay po pag national lang nag-manage niyan dahil maaaring makumpleto na po yung gamot diyan, pati yung mga gamit po, may bigay yung mga makabagong gamit diyan, makumpleto. Kung nakikita nyo po yung Batangas Regional Hospital, ganun po mangyayari diyan. Pati po yung mga doktor diyan, yung mga manggagawa diyan, mga health worker diyan ay national na po magpapasweldo diyan. Kaya medyo siguro hindi na rin siguro madi-delay At kung ano po yung benefits ng national, kung ano po yung sweldo ng national, yun na po matatanggap ng ating mga
mga doktor diyan at ng ating mga mga manggagawa diyan sa provincial hospital. Malaking bagay po 'yan. Pag naging regional hospital po 'yan. May iwasan na po natin yung yung lagi na lang reklamo, At kamakailan din po nagkaroon po ng blessing sa isang multi-purpose building si Congressman Arnan Panaligan. Ito yung kanyang pinondohan pa rin sa Office of the Congressman yung isang multi-purpose building diyan sa Ilaya. Ang kapitan yata diyan si Kapitan Hisosa Narsoles. At syempre nakita rin natin doon si ABC President Kapitan Dennis Rojas, nandun din siya, si Kapitan Poha nandun din. At dumating din yata si Bukal Josie Neriat Bukal Bong Brocal do sa okasyon, do sa pagbe-blessing nung kung tawagin Agila Congressional Project o yung aksyon at inisyatibo ng gobyerno sa larangang lehislatura. Ito po yung meaning ng Agila, yung ni Congressman Arnan Panaligan, kumbaga trademark, inauguration of 2-story multi-purpose building. Iba pa pala ito. Ito yung sa Bakungan, Pola, pinundohan na ang proyektong ito sa Kongreso sa ilalim ng 2023 National Budget at kasama sa pagpapasinaya sina Pola Mayor Jennifer Cruz, Vice Mayor Marvin Rivera, Sangguniang Bayan Member by Barangay Bakungan, Punong Barangay William K, mga kagawad ng Sangguniang Barangay at Sangguniang Kabataan. Ganun din ang iba pang barangay leader. Ito po ayon kay Representative Arnan Panaligan. Ito po yung ang ganda po ng mga multi-purpose building na ipapatayo ngayon. Kasi meron yatang plano na ang bawat barangay ngayon magkaroon na ng parang health center, At siguro itong mga ginagawang mga multi-purpose building na ito na yung gagawing mga health center, dapat nakahiwalay na. Ay maganda po 'yan, dahil sa barangay pa lang meron na tayong mapupuntang kumbaga pag may emergency, may mga mapupunta na tayong parang mga health center, pwedeng may mga doktor na ma-assign diyan. At siguro yung mga BHW natin ite-train niya ng maayos, para makapag-serbisyo pa sila ng maayos. Ito po sa Pola, magkakasabay yata ito nung sa Ilaya. Iba pa pala ito. Yung yung Agila Congressional Project, aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang lehislatura, yung blessing, blessing na naman po ito ng covered court ng San Jose Pamayanan sa site Barangay Baliti, Calapan City. Dito pinasinaya ni Congressman Arnan Panaligan ang bagong covered court sa San Jose Pamayanan site sa Barangay Baliti o Calapan City. Ito talagang Calapan City napakaswerte at hindi naiiwan pagdating sa mga proyektong binibigay ni Congressman Arnan Panaligan. Pinundohan ito sa Kongreso ang proyektong ito sa ilalim ng 2023 National Budget. Ang San Jose Pamayanan site ang kauna-unahang housing project na pinatupad ni Congressman Arnan Panaligan sa Calapan noong 1997. Ito yung yatang doon sa may parting Balite na core housing na tanda ko sa kanyang project ito Talagang madaming proyektong housing itong si Congressman Arnan Panaligan at yung din ang concern niya, yung mga libreng pabahay para doon sa ating mga mahihirap na kababayan. Sa unang panunungkulan ko bilang mayor, kasama ko sa nasabing okasyon sina Board Member Bong Brocal at Josie Neria, Sangguniang Kabataan Federation President Deo Lopez at mga barangay official sa pangunguna ni Punong Barangay Lalaine de Castro. Ayan, kasama po si Representative Arnan Panaligan. Ito pala yung sinasabi ko, yung Agila Congressional Project, aksyon at inisyatibo ng gobyerno sa larangang lehislatura, yung blessing ng 2-story multi-purpose building
in Barangay Ilaya. Sa Calapan City din po ito. Talagang maswerte ang Calapan City, ano. Talagang madaming biyayang natatanggap ng mga proyekto, no, dito kay Congressman Arnan Panaligan. Pinondohan niya ang proyektong ito sa Kongreso sa ilalim ng 2023 National Budget. Ang gusaling ito ay gagamitin bilang daycare center at barangay health center. At kasama niya sa pagpapasinaya si Barangay Ilaya, punong barangay Hisosa Narsoles, mga kagawad ng Sangguniang Barangay at Sangguniang Kabataan. Ganon din ang iba pang barangay leaders. Dumalo rin sina board member Josie Niria, Liga ng mga Barangay President at Dennis Rojas. Kasama, nakita ko dito itong gwapong ABC President si Kapitan Dennis Rojas. Sangguniang Kabataan President Deo Lopez at ilang mga punong barangay. Ang pagbabasbas ay isinagawa ni Father Lito Abella ng Santo Niño Cathedral at ayon din kay Representative Arnan Panaligan. Kita nyo naman yung Calapan, talagang hindi iniiwan ni Congressman Arnan Panaligan. Pagdating sa proyekto ay kabi-kabila pa, kahit congressman na po siya ay talagang nandun pa rin po yung mga proyektong binibigay niya sa siyudad ng Calapan. At hindi lang niya siyudad ng Calapan, yung sa unang distrito. Sinasabi ko nga sa inyo, pag yan palagari po si Congressman Arnan Panaligan, pagka yan galing sa Kongreso, pagkatapos po niyan ng deliberation ng debate diyan sa Kongreso, ay uuwi po agad yan para alamin naman yung kalagayan ng ating mga kababayan dito. Doon sa mga sulok-sulok na barangay, talagang pinupuntahan po niya, napakasipag, at siyempre aalamin yung mga pangangailangan nila doon. At aalamin kung anong tulong ang kailangang ibigay doon sa mga kababayan natin. Siyempre sa mga teacher naman po, meron yung awarding of teaching kits in cash assistance worth Philippine peso 20,000. Each to teacher who became overseas Filipino worker but returned home after several years and reapplied as public school teacher. This is a program of the Department of Migrant Worker funded by Congress. Present at the awarding were Representative Arnan C. Panaligan, OIC Regional Director Jonathan Herodias, at DMW Provincial Officer Rene Jim de la Cruz, and DMW staff. The awarding was done at the Congressional District Office. Sa opisina pala nito ginanap yung awarding. Napakaswerte naman itong mga teacher na ito. At sabi ng ibang teacher, sana all 20,000. Each teacher to who became overseas Filipino worker but returned home after several years and reapplied as public school teacher. Ito pala yung mga nag-OFW na teacher pero bumalik dito at nag-apply uli bilang teacher dito sa atin. Yun po yung mga accomplishment na ni Congressman Arnan Panaligan, kasi yan po ay binanggit natin para malaman ng ating mga kababayan na talagang tumatrabaho itong ating congressman. At syempre, binida rin po niya yan doon sa ating mini press con. Maraming katanungan doon, marami ding ang isang naitanong doon, syempre yung problema natin diya sa pier na kung pwede magkaroon na ng congressional inquiry. Yung problema, particular po diya sa Batangas City na talagang nararanasan ng ating mga kababayan na problema. At hindi lang, dito rin po sa atin sa Calapan Pier. At siyempre, nangako po yung ating congressman na titingnan po niya at kakausapin niya si isang congressman natin, Congressman Boy Umali at si Congressman Tariela. Kasi hindi lang naman po yung Calapan ang apektado dyan, kundi buong Oriental Mindoro. Occidental Mindoro, kasama din po diya sa apektado niyan problema dyan sa Pier Batangas. Yung talaga napakahirap na sitwasyong inaano na ating mga kababayan.
Ay, kamusta naman ang ating mga kaibigan na kinukumusta natin ang ating kaibigan diyan sa party ng San Vicente South kay Kapitan Larry Atcha. Sa lahat ng sangguniang barangay kay paring Noel Del Mundo, yung primera konsihal kay Kapitan Nomer Herrera na ngayon ay konsihal, ito po dating kapitan na nagkonsihal ngayon. At binabati po natin sila ng isang magandang tanghali. Diyan din po sa Barangay Salong, yung lahat ng ating mga kaibigan diyan sa konseho na nakasama diyan, pamula kay Kapitan Cyrus, sa mga konsehal, BHW na dati kong kasama diyan sa Barangay Salong, ay binabati natin ng isang magandang tanghali, yung programa po kasi natin dapat 12 to 1 pa kaya lang i-adjust natin, ginawa natin 11 to 12. Sa ngayon lang po yan dahil medyo napaaga po tayo. At wala naman pong nagpo-programa kaya medyo sumalang na po tayo doon sa programa. Hoy, ano nang balita? Balita ko just sa city ay mayroong problema, napapakinggan natin yung problema diyan. Mukhang hanggang ngayon ay hindi pa naaprubahan ng sangguniang panlunsod yung budget, national city budget para sa 2024. At ito yung malaking problema. Pero siguro dapat unawain natin ang sangguniang panglungsod kasi yung mga yan naandyan din. Ibinuto rin ng ating mga kababayan yung sangguniang panglungsod para bantayan. Kaya nga may check and balance yung executive at saka yung legislative o para magkaroon sila ng check and balance. Huwag naman nating masyado sisihin kung bakit hanggang ngayon hindi pa na-aprobahan yung budget. Baka naman yan ay merong mga hinahanap yung ating mga miyembro ng sangguniang panglungsod. Ay kasi madami yung mga yan hindi naman pwedeng di-delay mo lang basta-basta yan. Iba-ibang utak yan Hindi naman papayag lahat yan. At hindi lang naman si Vice Mayor ang nagdidesisyon yan, kundi yung buong sanggunian ang nagdidesisyon diyan kung dapat na bang maaprubahan yung budget. Baka may nakikitang problema. May nakikitang problema. At siguro kung may nakikitang problema, magtagpo sila sa gitna. Na dapat na maaring tanggalin o kaya idagdag. Katulad yata ewan ko ba itong problema natin sa palengke hanggang ngayon wala pa ring nare-resolve di ba? Wala pa ring kumbaga parang nanawa na yung mga mag-iisda dito, yung mga taga-palengke natin doon sa reklamo nila. Hanggang ngayon hindi pa nagagawa yung escalator na alam ko parang ito isa sa dahilan ng pagkakabinbin walang budget yung ating escalator. Bakit naman walang budget ito na kung nasisira man ito ng mga nakaraang panahon, ba't nababudgetan naman ito nung mga nanungkulan diyan. Pakiusap din naman ito ng ating mga mag-iisda na talagang siyempre may mga pamilya din yung mga yan. At yun nga ang sinasabi natin dito may check and balance yan. Edi tanggalin na natin ang sangguniang panglungsod kung gusto nila i-approve na approve. Di ba? Baka may nakikita sigurong problema na pwedeng pag-usapan naman. Yun lang naman dapat siguro dapat magtagpo sa gitna kung ano yung dapat na hindi napagkakasunduan diyan. Kung bakit hindi na-approvehan yung budget na yan sa 2024. Kung talagang hindi ma-approvehan yan, hindi sinasabi natin reenactment. May mga project pa din naman sila di ba? May mga pag reenactment mo yan, ang gagamitin mong project, ang gagamitin mong pondo diyan yun dati. Minsan kasi baka iniisip nila puro ayata bato na lang yung sisi natin sa sangguniang panglungsod. Bato yan po yung elected din yung mga yan. Naandyan po yung mga yan para bantayan din representative din po ng ating mga kababayan para bantayan yung kaba ng ating syudad kung nagagamit ba sa tama o na ibabudget sa tama. So wag po nating gamiting sakripisyo yung sinasabi nating mga hindi pa sumisweldo, yung mga nawala ng trabaho, ay para lang po doon i-advance natin yung ating mga pansariling mga agenda. May po yan may mga dahilan. Kaya naandyan po yung mga yan para nga po meron tayong check and balance. Di ba po pagdating sa mga pulisiya.
Saka sana naman ang daming problema. Mas ayusin siguro yung problema ng ating syudad ngayon, yung problema natin sa ewan ko kung na-resolve na ba yung problema sa mga magta-tricycle, yung problema sa mga senior citizen. Mukhang nawala na yung issue dyan sa mga problema na yan. Ngayon mayroon pang isang problema yata itong ating kasamang si Orlan Tison. Mukhang nag-resign. Hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit nag-resign ito. Ang alam ko isa sa flagship project ng mga ng city government yung hinahawakan niya. Yung hinahawakan niyang project ay yun po yung isa do sa parang kasama po sa kampanya yan yung Green City, sinasabing Green City. Paano ano nang mangyayari diyan kung nag-resign na si Mr. Orlan Maliwanag? Ang dami pa yatang proyektong dapat sigawa. Kasama po diyan yung sa Green City, kasama diyan yung yung pinagbabawal yung paggamit ng plastic. Ano mangyayari ngayon do sa programa na Green City natin? Mawawala na ba yan o mababago? Di ba? O merong magpapatuloy? At sana pag-usapan kung bakit kung may mga pagkakamali, lalo na nasa kalagitnaan na tayo patapos ganyan nagre-resign pa yung mga empleyado. Ang gaganda ng hinahawakan mga dapat na mga proyekto, yung sinasabi nating Green City. Ito yung yung pangangalaga sa ating kalikasan. Di ba mahigpit ngayon sa sa paggamit ng ng mga plastic. Nanghuhuli diyan sa Kalapan. Yung mga potential na pwedeng gawin nating mga tourist spot. Abay hawak din ng Green City yan. Di ba? Yung mga mangrove natin. Yung mga diyan sa parte ng Wawa. Alam ko dine-develop yan para maging tourist spot ano nang mangyayari pag wala na si Mr. Orlan Maliwanag? Hindi ko lang alam kung final na yung resignation niya, pero yun ang naririnig natin. Doon sa mga usap-usapan dahil binawi na nga daw yung sasakyan. So, anong dahilan? Meron bang power play na nangyayari diyan sa power struggle na nangyayari diyan sa city? Mayroon bang mga mas matataas na sumusundot para tanggalin ang isang empleyado? Hindi siguro napapanahon ngayon yan Hindi napapanahon ngayon yan. Lalong-lalo na nasa kalagitnaan na tayo. Tapos yung proyekto yata ay dire-diretso naman. At napapatupad naman. Hindi natin alam kung bakit nagkakaganyan yan. Mukhang sabi nga nung mga kababayan natin, mukhang nawawala yata sa direksyon. Wala yatang kumbaga walang focus yung programa. At maraming division na nangyayari na dapat siguro maayos. Yung problema ng city government tungkol sa budget, siguro pag-usapang mabuti. Sasabihin nila nag-uumpugang bato ay ang kawawa yung nasa gitna. Hindi naman pwedeng isakripisyo yung kung alam mo namang may mali at bibigay ka, titiklopan tuhod mo. Hindi naman pwedeng ganun. Laging may masasakripisyo. Paano naman yung mas nakakaraming taong bayan na pinoprotektahan nitong sangguniang panglungsod pagdating po dyan sa budget? Hindi naman po yan isang utak lang napakadami pa. Pag sinabing sangguniang panglungsod dyan, kasama po yung mga konsyeldi yan. At nakakapagtaka po diyan ay bakit nagkakaisa sila ng kaisipan na wag aprobahan yan yung budget na yan. Baka may problema. At kung may problema man yan, siguro dapat nag-uusap at magtagpo sa gitna. Buti na lang si Congressman Arnan Panaligan, walang problema sa ganyan Anong panahon ni Congressman Arnan Panaligan nung siya mayor pa, hindi ko naman kinukumpara. Talaga namang napakaganda nung sitwasyon ng ating city. Wala kang mababalitaan na nagtunggalian ang
ang sangguniang panglungsod o yung sinasabi nating legislative at saka yung executive, nagkakaisa sila. Siguro maganda yung may consultation ginaganap bago mabuo ang isang budget. Ang problema kasi baka mamaya walang consultation na nangyari diyan sa pag-aayos ng budget. Kung hindi man maaprubahan 'yan, kung hindi man makuha niyan, 'di ba? Hindi gamitin natin yung sinasabing yung i-reenacted natin yung budget. At diyan natin makikita ngayon kung gaano kagaling yung isang mayor, paano niya gagamitin kahit sabihin mong binangga ka ng sangguniang panglungsod, paano mo magagamit ng mama-maximize ng maayos yung budget na nirenak mo. Madami pang proyekto magagawa doon eh. Di ba? Kaya kung di man, pag-usapan. Baka merong depekto yung budget kaya hindi maaprubahan. Napakahalaga po talaga dapat magkasundo ang executive at legislative. Magkasundo do sa maayos, maganda, hindi po do sa sa palusutan. Doon lang sa dapat magkakasundo kayo sa interest po ng ating mga kababayan. Hindi po do sa mga interest ninyo. Yun lang po ang kailangan diyan eh. Kung talagang sa interest ng ating mga kababayan siguro doon po tayo mag-usap. Alam niyo yung pagka talagang hindi nagkasundo yung ating executive at legislative, parang chess po yan eh. Parang chess po yan eh. Parang kailangan bawat move niya pinag-aaralan. Kung kasi pagka hindi, di ang talo diyan. Pag hindi na pag-aralan yung taong bayan, pagka nagkamali sila ng approval diyan. Taong bayan hindi lang naman yung mga nagtatrabaho sa city ang maapektuhan niyan kakaunti naman siguro yung nagtatrabaho sa city. Mas apektado diyan yung kabuuan ng ating mamamayan ng siyudad ng Calapan. Lagi natin sinasabi na kawawa yung mga GOD yan na hindi sumisweldo. Kung may problema nga bakit mo naman naaprubahan? Mas kawawa naman yung mas nakakaraming mamamayan natin na mas pinoprotektahan nila yung interest ng mga ito. Yun dapat ang isipin natin eh. Wag lagi yung parang nasasakripisyo yung ibang tao. Ang dapat diyan kung sino yung dapat protektahan mo yung nakakaraming kababayan natin kumbaga pagdating sa budget. Minsan may mga talagang ginagawa. Hindi naman natin sinasabi ito'y gawain ng sito kaya ng ibang executive. May mga bagay na pagdating sa budget ay merong nilalagay na hindi naman talaga katanggap-tanggap tapos masasakripisyo yung ilan nating kababayan na nagtatrabaho. Doon po 'yun eh. Kaya dapat transparent po yung yung pagbubuo talaga ng budget, yung pagbalangkas ng budget. Dapat lahat ay ng anggulo ay tinitingnan. Okay, wala na po tayong oras Sa susunod pong programa natin, magbabalik po tayo. Sandy Soriano po, yung nakasama.